Gabi po sa ating lahat, purihin po ang Panginoon at tayo po'y muli narito sa bahay sambahan at atin pong ibigay ang ating muling tinig at puso para awitan, purihin ang ating Panginoon sa gabing ito. Magandang gabi sa lahat, pati pa nga sa nga naka-online, purihin ang Panginoon. Tayo po'y tumayong lahat, pasimulan natin awitan ang ating Panginoon at habang tayo po ay nag-aawitan ay kinalulugdan ng Diyos ang mga papuring alay sa Kanya. Awitin po natin, Only a Sinner. Tayo po ay mga makasalanan lamang na napatawad sa kasalanan. Yes. Everyone sing with us. Not I had gotten, but what I received. Grace hath bestowed it since I have believed. Boasting excluded, pride I abase. I'm only a sinner, saved by grace. Only a sinner, saved by grace. Only a sinner, saved by grace. This is my story, to God be the glory. I'm only a sinner, saved by grace. Wonderful singing. Once I was foolish and sin ruled my heart, causing my footsteps from God to depart. Jesus had found me, happy my case, and now Thank I'm you, a Lord. sinner, Amen. saved by grace. Everyone. Only a sinner, saved by grace. Only a sinner, saved by grace. This is my story, to God be the glory. I'm only a sinner, saved by grace. Tears unavailing, no merit had I. Mercy had saved me, or else I must die. Sin had alarmed me, fearing God's grace, but now I'm a sinner, saved by grace. Only a sinner, saved by grace. Only a sinner, saved by grace. This is my story, to God be the glory. I'm only a sinner, saved by grace. On the last. Suffer a sinner whose heart overflows, loving his Savior to tell what he knows. Once more to tell it would I embrace. I'm only a sinner, saved by grace. Only a sinner, saved by Yes, I'm grace. saved. Only a sinner, Yes, by grace. saved by Amen. grace. This is my story, to God be the glory. I'm only a sinner, saved by grace. Lahat po ng say by grace, say amen. 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 Grace greater than our sin. Wow. Praise the Lord. Everyone. Marvelous grace of our loving Lord, grace that exceeds our sin and our guilt. Yonder on Calvary's mount outward, there where the blood of the Lamb was poured. Grace. Grace, grace, God's grace, grace that will pardon ill place within. Grace, grace, God's grace, grace that is greater than all our sin. Sin and despair like the sea waves cold, breath and the soul with infinite loss. Grace that is greater
greater. Yes, His grace grace untold. untold. Points to the refuge, to the mighty cross. Grace, grace, God's grace, grace that will pardon and cleanse within. Grace, grace, God's grace, grace that is greater than all our sin. Dark is the stain that we cannot hide. What can avail to wash it away? Look, there is flowing the crimson tide. Whiter than snow you may be today. Grace, grace, God's grace, grace that was pardoned and cleansed within. Grace, grace, God's grace, grace that is greater than all our sin. Napakasarap po na awitin, na mas malaki ang biyaya ng Diyos kaysa sa ating mga pagkakasala. Amen. Awitin po natin ang last stanza. Everyone! Marvelous, infinite, matchless grace, freely bestowed on all who believe. Yes! You are longing to see His You want to see the face of God? Will you this moment receive the grace of God, that's Jesus Christ. Amen. Grace, grace, God's grace, grace that will pardon and cleanse within. Grace, grace, God's grace, grace that is greater than all our sin. Amen. Pagsama-samahin na nga naman ang kasalanan ng tao, higit po ang biyaya ng Diyos. Amen. Amen. Jesus paid it all. Awitin po natin ang isang katotohanan na nagpalaya sa atin sa takot sa hatol ng kamatayan. Jesus paid it all. I Hear the Savior say, Thy strength indeed is small. Child of weakness, watch and pray. Find in me thine all in all. Jesus paid it all to Him I owe. Sin had left a crimson stain. He washed it white as snow. Ladies now, ladies. Lord now. Yes. Only the power of God's Son. Amen. All together. Jesus paid it all to Him I owe. Sin had left a crimson stain. He washed it white as snow. Amen. Let's sing this part. For nothing good have I, whereby thy grace to claim. I wash my garments white in the blood of Calvary's Lamb. Everyone. Jesus paid it all to Him I owe. Sin had left a crimson stain. He washed it white as snow. And when before the throne I stand in Him
complete. Jesus Yes, one of these days we will loves to stand save. before the Lord Jesus Christ. Amen. It shall still remain. Jesus paid it all. Jesus paid it all. Yes, amen, Lord. All to Him I To owe. Him I owe. Sin had left a crimson stain. He washed it white as snow. Amen. One more song, such love, that God should love a sinner such as I. All together, one more time. But God should love a sinner such as I, should yearn to change my sorrow into bliss. The rest till He had planned to bring me nigh. How wonderful is love like this! Such love, such wondrous love, such wondrous love, that God should love a sinner such as I. How wonderful is love like this! That for a willful outcast such as I, the Father grant the Savior bled and died. Redemption for a worthless slave to buy. Who long and low in grace defied. Everyone, such love, Such wondrous love, such wondrous love, that God should love a sinner such as I. How wonderful, such love, amen. And now He takes me to His heart as son. He asks me not to fill a servant's place. The far off country wanderings all are done. Wide open are His arms of grace. Such love, such wondrous love, such wondrous love, that God should love A sinner such as I. One more time on the chorus. Such love, such wondrous love, such wondrous love, that God should love a sinner such as I. one more time. Such love on the chorus. Such wondrous love, such wondrous love, that God should love a sinner such as I. How wonderful is love like this! Ama naming Diyos, maraming salamat po sa pag-ibig, dakilang pagmamahal. Wala pong kapatawaran na hindi mo kayang patawarin. Kung kami po'y lalapit po sa inyo, wala kang tatanggihan. Salamat po ng marami, hindi lang kami naligtas sa pananampalataya, hindi lamang kami naligtas sa pamamagitan ng pagtubos ng dugo ng Panginoon, naligtas po kami sa iyong pagmamahal, sa iyong habag, sa iyong katuwiran. Salamat po sapagkat hindi kami ang iyong pinagawa ng aming ikaliligtas. Dahil kung kami po ay mga ngapahamak po kaming lahat. Salamat sapagkat ikaw ang umabot sa aming kawawa at abang kalagayan, walang magagawa at walang lakas, na kung hindi mo kami sasagipin, kami po ay lubusang mapapariwara. Thank you, Lord, for your such love that caused you to give your Son, gave your Son to save us, and gave Himself for us. Thank you for that such kind of love bestowed on sinners like us. Maraming salamat po. By the grace of God, we can say we are saved eternally. Maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito na kami tinipon mo at narito po muli ang pagkakataon na mapakinggan namin ang iyong salita sa aming kalagitnaan na maging food for our soul, to strengthen our spirit, to strengthen us to serve you more, and to wait patiently for the coming of our Savior. I-bless po, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa daan, napaparito, at mga kapatid naming naka-online, mga nasa kanilang trabaho, nasa pangingibang bayan, o nasa pangingibang bansa. I-bless you po ang mga kapatid namin, the missionaries,
At ganun din naman po ang gawain. Lord, we pray for our missionaries that you will take good care of them and bless them and use them mightily wherever they are. Hindi lamang po missionaries ng Christ Baptist Church, but the missionaries all over the world. Lord, we need you and the world needs you. Salamat po, Panginoon, na meron kang mga anak na masisigasig, na nagpapatuloy sapagkat ang kanilang pag-ibig sa inyo ay dalisay at tunay. Salamat po sa inyong pagtatawid sa amin sa bawat struggles ng buhay, pagtugon sa bawat pangangailangan, at pagbibigay tagumpay sa mga laban ng buhay pananampalataya. Salamat sa pag-alalay mo sa bawat hakbang at pag-alalay mo sa aming mga anak upang sila po ay lumakad sa iyong kalooban. Lalo niyo po kaming pag-isahin, Panginoon, sa iyong pangalan. Maraming salamat po sa malayang bansa na meron po kami. Bless niyo po, Panginoon, our President, Lord. We pray for him and his family and all of the those in authorities. Lord, we pray that you will save them, O Lord. Ganon din naman ang mga alagad ng batas, Panginoon, na siyang nangangasiwa sa amin sa kapayapaan at kaayusan. Salamat po sa mga nagsisipagturo na mga pastors and brethren, hindi man sila mga Baptist, pero mga Kristiyano na umaabot sa mga kapulisan. Dalangin namin na patuloy po hindi lamang mga kapulisan, kundi mga kasundaluhan at lahat po ng sandatahang lakas ng aming bansa. At kami po'y kagiliwan mo, Panginoon. Maging magiliw ka sa nakikita mo na gawain sa Pilipinas. At ang Pilipinas po'y gawin yung maingatan sa mga masamang impluensya ng mga bansa at pananakop na ginagawa po ng iba. Maraming salamat po sa gabing ito at kami po ay muli nag-aalay sa inyo ng mga papurit pasalamat at sa inyo po namin pinagpapasalamat maging ang mga kagalingan ng karamdaman, ang mga nagdadalang tao, pakaingatan mo po. Ganon din naman ang mga nagsisipagsikap sa hanap buhay. Hinihiling namin ang lahat ng ito na nagpapasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. And all the people say amen. Amen, amen. Umawit pa po tayo. Dalawa pong awitin pa bago po natin awitin po natin yung He is able. He is able. Our God is able. We have God who is able. For with God nothing shall be impossible. Tayo po ay merong ganyang uri ng pananampalataya. Alright, awitin po natin. Tis the grandest hymn, everyone. Tis the grandest hymn through the ages run. Tis the grandest hymn for a mortal tongue. Tis the grandest hymn that the world e'er sung. Our God is able to deliver thee. He is able to deliver thee. He is able to deliver thee. Though by sin oppressed, go to him for rest. Our God is able to deliver thee. Tis the grandest hymn in the earth or main. Tis the grandest hymn for a mortal strain. Tis the grandest hymn, tell the world again. Our God is able to deliver thee. Amen. He is able to deliver thee. He is able to deliver thee. Though by sin oppressed, go to him for rest. Our God is able to deliver thee. Amen. One more song. Okay. Faith is the victory. God is able to deliver thee, but He requires faith sa atin. Kaya sabi ng Bible, according to your faith. Amen. Everyone, sing with us. And come along the hills of light, ye Christian soldiers rise, and press the battle ere the night shall veil the glowing skies. Against the foe in veils below, let all our strength be hurled. Great is the victory we know. You know it, amen. That overcomes the world. Faith is the victory. Faith is the victory. Oh, glorious victory that overcomes the world. His banner over us is love. Our sword
Jesus. Amen. Tread the road the saints above, with shouts of triumph trod. Amen. By faith they like a whirlwind spread, swept on every field. The faith by which they conquer death Is what? is still Yes, shining it's our shining shield. Faith is the victory. Faith is the victory. Oh, glorious victory that overcomes the world. Amen. Tayo po'y magbabasa ng salita ng Diyos. Brother Daniel, will you please come? Pangunahan mo ngayong gabi sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Genesis chapter 24 na po tayo. Ang Genesis po ay 50 chapters. Amen? So halos kalahati na po tayo ng Genesis. Napakabilis, parang kailan lang. Natapos natin the whole Bible and then we started reading the book of Genesis. Ngayon, nasa kalahati na po tayo. So babasahin po natin ang sama-sama. Brother Daniel, please. Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo pong lahat ay magbasa ng salita ng Diyos. Ating pong basahin ang Genesis chapter 24 verses 1 to 27. Ako po sa unang talata. Kayo po sa susunod at sabay-sabay po tayo sa verse 27. Verse 1. At si Abraham ay matanda na at lipas na sa panahon at pinagpala ng Panginoon si Abraham sa lahat ng mga bagay. At sinabi ni Abraham sa kanyang alilang katiwala, sa pinakamatanda sa kanyang bahay na namamahala ng lahat niyang tinatangkilik. Ipinamamanhik ko sa iyo na ilagay mo ang iyong kamay sa ilalim ng aking hita. At ikaw ay aking pasusumpain alang-alang sa Panginoon, sa Diyos ng langit at Diyos ng lupa, na hindi mo pag-aasawahin ang aking anak sa mga anak ng mga kanineyo na siyang aking pinakikitahanan. Kundi ikaw ay paroroon sa aking lupain at sa aking kamag-anakan at pagpapaasawahin mo roon ang aking anak na si Isaac. At sinabi sa kanya ng lingkod, sakaling hindi ibigin ng babae na sumama sa akin sa lupaing ito, dapat ko bang ibalik ang anak mo sa lupaing pinanggalingan mo? At sinabi sa kanya ni Abraham, ingatan mong huwag ibalik doon ang aking anak. Ang Panginoon, ang Diyos ng langit, na kumuha sa akin sa bagay ng aking ama at sa lupaing aking tinubuan at sa akin ay nagsalita at sa akin ay sumumpa na nagsasabi, sa iyong binhi ibibigay ko ang lupaing ito, ay magsusugo siya ng kanyang anghel sa unahan mo at papag-asawahin mo roon ang aking anak. At kung ang babae ay ayaw sumama sa iyo, ay maliligtas ka rito sa aking sumpa. Huwag mo lamang pabalikin ang aking anak doon. At inilagay ng alilang katiwala ang kanyang kamay sa ilalim ng hita ni Abraham na kaniyang Panginoon at sumumpa sa kanya tungkol sa bagay na ito. At kumuha ng alilang katiwala na 10 kamelyo sa mga kamelyo ng kanyang Panginoon at yumaon na dala ang pinakamabuti sa lahat ng pag-aari ng kanyang Panginoon at tumindig at napas Mesopotamia sa bayan ni Nacor. At kaniyang pinaluhod ang mga kamelyo sa labas ng bayan, sa tabi ng balon ng tubig, ng dakong palubog ng araw, na kapanahunan ng paglabas ng mga babae upang umigib ng tubig. At sinabi, O Panginoong Diyos ng aking Panginoong si Abraham, ipinamamanhik ko sa iyong kalooban mo ako ng mabuting kapalaran ngayon, at ikaw ay magmagandang loob sa aking Panginoong kay Abraham. Narito, ako'y nakatayo sa tabi ng bukal ng tubig, at ang mga anak na babae ng mga tao sa bayan ay nagsilabas upang umigib ng tubig. At mangyari nga na ang dalagang aking pinagsabihan, ibaba mo, isinasamo ko sa iyo ang iyong banga upang ako'y uminom. At siya'y magsabi, uminom ka, at painumin ko pati ng iyong mga kamelyo. Maging siyang iyong itinalaga sa iyong lingkod na kay Isaac, at sa ganito ay malalaman kong magmagandang loob ka sa aking Panginoon. At nangyari na bago natapos ang pananalita niya, ay narito si Rebecca na ipinanganak kay Bethuel, na anak ni Milka, na asawa ni Nacor,
na kapatid ni Abraham na lumabas na pasa ng kaniyang banga sa kaniyang balikat. At ang babae ay may magandang anyo, dalaga na hindi pa nasisipingan ng lalaki, at lumusong sa bukal at pinuno ang kanyang banga at umahon. At tumakbong sinalubong siya ng alilang katiwala na sinabi, "Makikiinom ako ng kaunting tubig sa iyong banga." At sinabi niya, Uminom ka, Panginoon ko, at nagmadaling ibinaba ang banga sa kanyang kamay at pinainom siya. At pagkatapos na kaniyang mapainom ay sinabi, "Iigib ko naman ang iyong mga kamelyo hanggang sa makainom na lahat." At ibinuhos na nadali-dali ang kanyang banga sa inuman, at tumakbong muli sa balon upang umigib at inigib ang lahat niyang kamelyo. At siya'y tinitigan ng lalaki na hindi umiimik upang maalaman kung pinagpala ng Panginoon ang kanyang paglalakbay o hindi. At nangyari, nang nakainom ang mga kamelyo, na kumuha ang lalaki ng isang singsing na ginto na may kalahating siklo sa timbang at 2 pulsera upang ilagay sa kanyang mga kamay na may timbang na 10 siklong ginto. At sinabi, "Kaninong anak ka? Sabihin mo sa akin, ipinamamanhik ko sa iyo. May lugar ba sa bahay ng iyong ama na aming matutuluyan?" At sinabi niya sa kanya, "Anak ko ni Betuel, na anak ni Melka, na ipinanganak niya kay Nahor." Sinabi rin niya sa kaniya, "Mayroon din naman kaming saganang dayami at pagkain sa hayop at dakong matutuluyan." At lumuhod ang lalaki at sumamba sa Panginoon. Sabay-sabay po tayo sa huling talata. At At siya'y nagsabi, "Purihin ang Panginoon, ang Diyos ng aking Panginoong si Abraham, na hindi inilayo ang kanyang habag at ang kanyang pagtatapat sa aking Panginoon. Tungkol sa akin ay pinatutulungan ako ng Panginoon sa daan hanggang sa bahay ng mga kapatid ng aking Panginoon." Pagpalain po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Marapatan mo ko. Lucy. Their chains were passed in time down at the jail that night. Still fall in silence, would not be dismayed. They said it's time to lift our voice, sing praises to the Lord. Let's prove that we will trust Him, come what may. God wants to hear you sing when the waves are crashing round you, fiery darts surround you, when despair is all I see. God wants to hear your voice when the wisest man has spoken and says your circumstance is as hopeless as can be. That's when God wants to hear you sing. He loves to hear our praise on our cheerful days, when the pleasant times outweigh the bad by far. But when suffering comes along and we still sing Him song, that is when
we bless the Father's heart. God wants to hear you sing when the waves are crashing round you, when the fiery darts surround you, when despair is all you see. God wants to hear your voice when the wisest man is spoken and say your circumstance is as hopeless as can be. That's when God wants to hear you sing. God wants to hear you sing when the waves are crashing round you, when the fiery darts surround you, and despair is all you see. God wants to hear your voice when the wisest man has spoken and says your circumstance is as hopeless as can be. That's when God wants to hear you sing. 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 Yan, sino magsasabing yan ay 70? Ha? Walang maniniwala. Ha? Mukhang 57. Wag lang titignan ng lakad. At pagka lumakad, ayan. Amen. Alam niyo po, magandang nadidinig ng Panginoon yung boses nating lahat nagpupuri. Awitin nating lahat yan, ha? Awitin pa natin. One more time, awitin nating lahat. Ay, Pastor Eloy, awitin natin. Alam niyo po, napakaganda na gusto ng Diyos na nadidinig na lahat tayo ay umaawit ng pagpupuri. Hindi lang pagka maganda ang sikat ng araw sa buhay natin. Kundi nakabilanggo sila Paul and Silas, di ba? Umawit sila, nagpuri sa Panginoon. At yan po ay magandang matutunan nating lahat. Pagka may mga bagay na dadaan kayo sa malalalim na pagsubok ng buhay, ay magpuri tayo. Ganon, Ayan ang po napakaganda. Sige, awitin po natin, ha? Sige daw. Alright. Amen. Sige, tayo po tumayong lahat. Awitin natin minsan pa. Everyone, begin. Their chains were fastened tight, down at the jail that night. Still Paul and Silas would not be dismayed. They said it's time to lift our voice, sing praises to the Lord. Let's prove that we will trust Him, come what may. Everyone, God wants to hear you sing when the waves are crashing round you, when the fiery darts surround you, when despair is all you see. God wants to hear your voice when the wisest man has spoken and says your circumstance is as hopeless as can be. That's when God wants to hear you sing. Amen. You sing. On the second now, He loves to hear our praise on our cheerful days, and when the pleasant times outweigh by far. But when suffering comes along and we still sing Him songs, that is when we bless the Father's heart. Bless the Father's heart. God wants to hear you sing when the waves are crashing round you, when the fiery darts surround
surround you. When despair is all you see, God wants to hear your voice. When the wisest man has spoken and says your circumstances hopeless as can be, that's when God wants to hear you sing. God wants to hear you sing. When the waves are crashing around you, when the fiery darts surround you, when despair is all you see, God wants to hear your voice. When the wisest man has spoken and says your circumstances as hopeless as can be, that's when God wants to hear you sing. 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 Amen, amen. Habang tayo po nakatayo, atin pong tatawagan ang ating mga ngaral sa gabing ito. Ay, hindi naman po bagong mananampalataya. Siya po'y matagal na nating manggagawa sa iba't ibang panahon kahit nung una pa. Kaya nagpapasalamat tayo, bawat tatay po ay merong pagkakatao makapag-preach ng salita ng Diyos, maging blessing tayo. Kaya tawagin po natin ang ating kapatid at kamanggagawa na ito si Brother Sammy Alulod. Brother Sammy, will you please come and preach to us tonight? Amen. All the people say amen. Good evening po. Good evening po sa inyo lahat. Even po dun sa naka-online. I'm thankful po sa Panginoon dahil binigyan niya ako ng opportunity na mag-share ng salita sa inyo. It took, let's say, a quite long time nung mag-preach ako noon, nung panahon pa ni Pastor Hernandez. It takes 33 years pala bago mauulit. At nagpapasalamat din ako kay Pastor dahil pinagkatiwalaan niya ako na tumayo dito. At ako'y nagpupuri sa Panginoon dahil sa maraming beses sa matagal na panahon nandito ako sa simbahan, nakakapagturo ako sa mga bata at ngayon nasa harapan niyo ako upang magbigay ng mensahe. At nawa, kayo po'y mabless at gamitin ako ng Panginoon. Pero bago ang lahat, tayo po'y manalangin, tayo pumikit at purihin natin ang Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Panginoon, salamat po sa gabing ito na kinalooban mo ang iyong lukod na humarap sa iyo. Alam ko Panginoon, ang ilong lugar, ito'y banal na lugar. Dahil Panginoon, ayon sa iyong salita, 2 o higit na nagtitipon, ikaw po ang nasa kalagitnaan, Panginoon. Patuloy kong dalangin, Panginoon, na patawarin mo po ang bawat na aming mga kasalanan, lalo na inyong lingkod, Panginoon, at para padamo mo, Panginoon, ang iyong banal na espiritu, ilagay mo po sa aking bibig ang mga matamang salita, ang mga prinsipyo, doktrina at katotohanan, Panginoon, upang ma-share sa kanila at mapagpalain kami sa aming pakikinig, sa aming pag-aaral, Panginoon. Dalangin din namin ang aming mga kasama o mga kaibigan na nasa online. Kayo po magpala sa kanila, sa kanilang pakikinig at aming mga mahal sa buhay, pagpalain niyo po na hindi namin kasama ngayon. Ito'y dalangin namin at patuloy na nagpupuri sa iyong pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Buksan po natin ang ating unang verse sa John 10:10. John 10:10. Actually, natutuwa din po ako dahil yung halos lahat ng mga kanta parang introduction na dun sa mensahe ko. Isa doon yung pag-ibig ng Panginoon. Sabi po dito sa verse, actually po ang ating mensahe ngayon ay about the abundant life. Sabi ng Panginoon dito, "The thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy.
I'm come that they might have life, and that might have it more abundantly. Yung pong sinasabing might life ng Panginoon ay ito po yung ating unang-una nung tinanggap po natin ang Panginoon bilang tagapagligtas, binigyan niya tayo ng buhay. At hindi lang po yon. Sabi nga, paano pa? That whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. John 3:15 and 16. Sa John 3:16 sabi dyan, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish, but have everlasting life. Teka muna po, umupo muna pala kayo. Baka habang nagsasalita ako, nakalimutan ko kay Papuen. Thank you po sa patience. Sabi nga niya, but have eternal life. No, actually, nung tinanggap po natin ang Panginoon, hindi lang naman po eternal life ang natanggap natin. At meron siya ibibigay sa atin. Yung abundant life. Di ba sabi niya, I come that they might have life and they might have it more abundantly. Yung eternal life po, may kadugtong po yun. No? The only way into eternal life is from the Lord Jesus Christ. So, nung time na tayo tumanggap sa Panginoon, maraming naibigay sa atin. Una-una, binigyan tayong maging karapatang maging anak ng Diyos ng Panginoon. Kaya nga tayo nakakatawag sa Kanya na Abba Father, nakakapag-pray po tayo ng direct sa Kanya. Ninibigyan po niya tayo ng pagkakataon na sambahin siya directly. Hindi na natin kailangan na pumunta sa ibang way, kundi, kasi sabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. No man cometh to the Father but by me. So, nung binigay ng Panginoon ang ating eternal life, pwede tayong mag-pray. Pwede tayong humingi na kahit ano. Pero, of course, meron, ito po yung kanyang tamang panahon, yung will niya, pwede niyang ibigay. Ang answer ay 3. Yes, wait, no. Di ba? Amen? Ngayon, so having eternal life through Christ Jesus is a great. Maganda po yan, meron tayong eternal life. Pero hindi po doon natatapos yung eternal life lang. Kailangan po natin, sa ating mga believers, ang abundant life ay posible. Lahat tayo pwedeng magkaroon. Pero, pwede tayo magkaroon, pero hindi lahat pwede. Kasi, kung having abundant life is a privilege, ito po yung privilege sa atin. Pero kung wala sa atin yung privilege na yan, yung abundant life, we cannot enjoy it. Hindi natin may enjoy. Kasi pag dumarating sa panahon na tayo, ang isang Kristiyano ay nagiging karnal. O nawawala siya dun sa, kumbaga sa straight way, pumapaling tayo kahit saan-saan. So, ang source niyan is our Lord Jesus Christ. And how to possess this in the fullness of life o yung abundant life, we must abide on Him. So, let's open our Bible in John chapter 15, verse 1 to 7. John chapter 15, verse 1 to 7. Nalaglag yung mga markings ko. 15. Sabi po dyan, ito ba yung the vine and the branches? Sabi dyan, I am the vine and my Father is a husbandman. Every branch in me that beareth not the fruit, He take it away. And every branch that beareth fruit, He purges it. And that may bring forth more fruit. Now ye are clean through the word which I have spoken unto you. Abide in me, verse 4, abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit itself, except it abide in the vine. No more can ye, except ye abide in me. I am the vine, and you are the branches. He that abideth in me, I in him, the same bringeth much fruit. For without me, he can do nothing. If a man abide not in me, he is cast forth as branch,
and wind is wintered, and men gather them and cast them into the fire, and they will be burned. And last verse, sabi po, if you abide in me, and my words abide in you, ye shall ask that will ye will, and it shall be done unto you. Then, sabi po, as a result, kapag tayo naka-abide sa Panginoon, tayo magkakaroon ng, let's say, katulad, in-example po kasi ang puno eh. Kapag ang puno, wala po siya sa hindi na siya nakakonekta kapag ang sanga at ang mga dahon ay hindi nakakonekta sa puno, eh siya yung mamamatay, mawawala siyang bunga. Nagiging useless po siya. Nagiging para bang yung carnal people na nagiging mahina, nagiging unfruitful, nagkakaroon ng failures, mas madalas may complaints, ang laging nakikita, negative. Yan po ang minsan sa atin, ang magiging carnal, hindi na siya lumalago. Kasi kung tayo nasa Panginoon, magkakaroon tayo ng kalaguan. Dahil unang-una ang source po ng nourishment, katulad ng nasa puno, galing sa, binibigyan tayo ng nourishment ng Panginoon sa pamamagitan ng, kung tayo nakikinig lagi ng salita ng Diyos, manonourished tayo, lalago tayo, kasi kapag tayo ang mahirap, sabihin po natin, ako'y nagpapasalamat din dahil even ako'y nasa barko mga maraming taon at pinibigyan niya ako ng privilege, unang-una nagba-Bible study po ako, it helps me para maging strong din. Kasi wala ho akong inaatinan kahit na no. In 8 months, sometimes yung last contract ko, 1 year po ako, hindi ako naka-attend kahit anong simbahan. In 25 years kong pagbabarko, isang beses lang yata. Nung kadete pa ako, nandun sa Singapore. Tapos sa Korea. So, it means, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil ang binibigay niya sa akin, una-una yung prayer ninyo, prayer ng family ko, at yung mga bagay na kasi sa totoo lang, sa barko, mas lalo akong actually, talagang frequent yung pagbabasa ko ng Bible. Nakikinig ako ng mga gospel music. At para kasi, yung katulad nga ng dito sa Vine and the Branches, yun yung nagiging nourishment. Katulad natin, may kita ho sa isang Kristiyano na siya'y lumalago. Unang-una, yung testimony niya, yung kanyang buhay, lumalago siya, kapag nagiging blessing siya sa ibang tao. Di ba? Nagiging example siya sa ibang tao. Nagiging, kung ikukumpero, sabihin natin ang tawag dito, yung parang pag tinitignan mo siya, natutuwa ka. Nagiging masaya ka pag nakikita mo siya, nakikita mo na siya'y malago. At sana ang bawat isa sa atin, kasi kahit man ako, kung meron tayo nakikitang lumalagong tao, lalo siyang tumitindi sa gawain ng Panginoon, ito yung naging ng Panginoon na lagi tayong nasa Kanya. Kasi nga, kung tayo mawawala sa Kanya, babagsak tayo. Pupunta tayo dun sa failure. O yung sinasabi natin, let's treat it na magiging carnal tayo. Kasi kahit naman nagsisimba ang tao, minsan may carnality din sa buhay, di ba? Hindi natin masasabi na nandyan ka araw-araw, sabihin natin linggo-linggo, nandyan ka. Pero minsan, deep inside, sa ating puso't isipan, mayroon tayong ginagawang hindi unang-una ayon sa Panginoon. Sa pag-iisip pa lang natin, kahit nandyan ka, nag-iisip ka, sabi nga ng iba, pagdating dito, banal, paglabas na simbahan, parang hindi na. Nawa, tayong mga Kristiyano, na hindi tayo maging ganoon. No? Dahil ang Panginoon ay nagbigay sa atin ng pagkakataon na tayo lumago. Yan nga sinasabi na abundant life. Ang abundant life, sabi nga dito, abundant life is abundant life is yielded life. Ibig sabihin po nun, kasi balikan ko yung comparison ng carnal at spiritual. Carnal life is a controlled circumstances. O sabihin natin, nakokontrol siya ng mga bagay na nandito sa mundo. Spiritual life, the abundant life is
spiritual controlled life. And then a carnal life is a lead to defeat. Nagiging failure tayo, defeated. The abundant life leads to a victory. Then, in point na to, yung tinatawag na abundant life is a yielded life. Punta po tayo sa Romans 6, verse 10 and 13. Verse 10, chapter 6, verse 10. For he died, and he died unto sin once. But he liveth unto God. Ang sinasabi po dyan, for in he died unto sin once. Hindi naman tayo kasi namatay, mula nung tayo mag-fall, nung tayo actually ay patay nung wala pa sa atin ang Panginoon. Nung hindi pa natin tinatanggap ang Panginoon, spiritually tayo dead. Tayo patay. But, dahil dito, for in that he died unto sin. Ang Panginoon po ay namatay para sa ating mga kasalanan. But he liveth unto God. Tayo, nung siya'y mamatay at tinanggap natin siya, nung binigay niya yung buhay niya sa atin, nung siya'y mamatay sa cross, siya'y namatay para sa ating kasalanan. But siya'y nabuhay na muli para sa Diyos. And then, verse 11, likewise, reckon ye also yourself to be dead indeed unto sin. Kaya nga na sinasabi na, sabi ko na, iano natin yung ating sarili na tayo namatay na sa kasalanan. But alive unto God through our Lord Jesus Christ. Sa verse 12, let not sin therefore reign in your mortal body. Huwag nating pabayaan ang kasalanan ay maghari sa ating buhay, sa ating katawan. Ye shall obey it in the last thereof. Yung wag natin pabayaan na ang kasalanan na maghari sa atin para ito'y masunod natin. Kasi time comes kapag hindi tayo umaalis o sabihin natin, patuloy pa rin tayo dun sa ating mga ginagawa, patuloy pa rin tayo na alam natin yung totoo, alam natin yung katotohanan, pero hindi naman natin ginagawa, ay kasalanan. Tama ho ba? Kaya, kung tayo nasa Panginoon na, huwag natin pabayaan ang kasalanan ay maghari sa ating mortal body. Which mean mortal, kumbaga this future life nating mangyayari sa atin, pagkatapos natin dito pag tayo kinuha ng Panginoon. Kasi iba na ho ang ating position. Nung tayo makasalanan, nang hindi tayo tinatanggap ang Panginoon, tayo bound to hell. Pero nung once tinanggap natin ang Panginoon bilang tagapagligtas, we are sinners but going to heaven. Sabi nga, sinners saved by grace. Di ba? Kaya, kung tayo ay makasalanan, kasi nature naman natin yung pagiging makasalanan, hindi natin maalis yan. Kahit sino sa atin, whether na ikaw ay preacher, pastor, whoever, na nasa Panginoon, kaya nga tayo, kinailangan natin ang salvation. Kailangan natin salvation dahil we are bound to hell. But, praise be to God, dahil sa ginawa niya sa atin, namatay siya sa krus, binigyan niya tayo ng pag-asa para tayo makalating sa langit. O ibig sabihin, binigyan niya tayo ng hope, which darating ang panahon, ito'y tatanggapin natin. Hindi pa yan dumarating, nawa. Anytime, dumating ang Panginoon, kunin na tayo, sana nga ngayon, inakabahan. Ibig ko sabihin, anytime, pwedeng dumating yan, kahit na, yun nga lindol, hindi natin alam kung kailan darating. Lalo na ang Panginoon. Mas kailangan natin abangan. Huwag natin abangan yung lindol. No? Dahil kasi kahit nandyan ka, kahit alam mong save ka, alam mo, lumindol man, mamatay ka, sa langit ka pupunta. Yun ang pag-aasang binigay sa atin ng Panginoon. Yun ang, yung kahit anong mangyari, tayo'y paparoon sa Kanya. Sa verse 13, neither yield your members instrument of unrighteousness unto sin. Tulad na ang sinasabi ko kanina, huwag nating pabayaan ang ating mga members. Actually, pwede natin sabihin sa simbahan, pero hindi naman talaga makokontrol ng ating pastor, sino mang pastor ang member, kung anong gagawin niya sa buhay niya. Only God ang makakapag-control.
only din tayo na mag-iisip na, gagawin ko ba to? O ito ba'y magiging kapurihan ng Panginoon kapag ginawa ko ito? Ito ba'y magiging blessing sa iba? Ito ba'y ikalalago unang-una ng ating sarili kapag ginawa natin yung kasalanan? O ikasisira natin? Yung member na sinasabi niya, pwede yung buong katawan natin. Yung member niya, pwede yung kamay natin, it leads na magkasala. Pero actually, hindi member kasi kung nagko-control naman ang lahat niya, isip natin eh. Ang nagko-control niya yung tayo mismo. Hindi yung kamay natin, hindi yung ano. Hindi nga, sabi ko nga, hindi natin makokontrol ang isa, kahit even yung mga anak natin. Hindi natin pwedeng kontrolin niya kapag nasa labas yan. Kung anong pwedeng nilang gawin, magagawa nila. Kung tayo din naman, kung anong pwedeng gawin natin, hindi naman makokontrol ng sino man. But, ang importante dyan, o dapat natin gawin, i-yield natin ang ating sarili sa Panginoon nang hindi tayo bumagsak. Kasi kung tayo, katulad ng branches o yung sanga, pinutol siya dahil unang-una, kaya nga siya puputulin dahil wala na siyang pakinabang, hindi naman tayo puno para putulin ng ganun. Tayo'y tao na minahal ng Panginoon. Na hindi niya tayo pababayaan, pera lang kung tayo mismo pinabayaan natin ating sarili. Sabi nga, instrument of unrighteousness unto sin. But yield yourself unto God, and those that are alive from the dead, and your members are instrument righteousness unto God. Tayo, paggamit tayo, unang-una sa kabutihan, unang-una sa pangangaral ng salita, pag-iimbita natin ating mga kaibigan o kung sino man, tayo paggamit sa gawain ng Panginoon. Kahit na sa panalangin, sa pagbibigay, o kung hindi man tayo makapagbigay, sabi nga ng pastora, manalangin tayo, makatulong tayo, magbigay tayo ng trucks, at kung may evangelistic meeting, nandun tayo at manamban tayo. Tayo paggamit. Upang unang-una, kasi iyon ay ikalalakas natin eh. Tayo nagpapagamit sa Panginoon. Na mura, hindi ka nagpapagamit sa Panginoon, para ka lang wala. Para kang meaningless, inane, o yung walang silbi. Nagiging walang silbi lang tayo kung magpapabaya tayo sa ating pananampalataya. O pababayaan natin yung kasalanan ng nabubuhay sa atin, nag-aano sa atin, nangunguna sa atin. Then, sabi na, the faith save us, identify us with Christ. Ang pananampalataya na-identify tayo sa Panginoon, kay Kristo, is death, by this is eternal life. Sa pamamagitan ng pagkamatay ng Panginoon, tayo'y nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Faith yields, identify us with Christ. But different din naman yung in His resurrection, and that is abundant life. Sabi niya, in His resurrection, and that is abundant life. Nung mag-resurrect ang Panginoon, doon lalong naging matibay ating kaligtasan. Dahil kung hindi siya nag-resurrect, wala tayong kaligtasan. And then, dito yung principle. Malapit na pong matapos. It is one thing to have eternal life by faith. It's one thing to have eternal life by faith. But it's quite another thing to have abundant life by faith. Tayo nabubuhay dahil meron tayong eternal life sa pamagitan ng pananampalataya. But it's quite another thing to have abundant life by faith. Ibig sabihin, yung abundant life natin, ilagay natin sa ating pananampalataya. Maging malago tayo. Kasi ang ibig sabihin na abundant masagana. Saan ba tayo kailangan masiging masagana? Sa ating bang pangsarili lamang? O dapat para sa Panginoon? Di ba? Kailangan nating maging masagana. Kasi iba yung ikaw ay nabubuhay lang dahil na meron kang kaligtasan. But iba din yung dapat kang mabuhay at maging masagana sa pamagitan ng pananampalataya mo. Number 2, it is one thing for us to be made righteous in God, in Him. It is one thing for us to be made righteous unto God, of God in Him. Tayo, isang ibang ibig sabihin yung isang bagay na tayo naging matuwid,
sa Diyos sa pamagitan niya. No? Iba rin ang bagay, it's another thing for us to live and realize His righteousness, righteous life is in us. Yung katwiran ng Panginoon na dapat nananalaytay sa atin o pinamumuhay natin. Kasi sabi nga, it is one thing for us to be made righteous, tayo ginawa ng matuwid. Justified, purified, and ano ba yun? Basta yun. Justified, purified, hindi na tayo i-condemn. No? Kaya, ipamuhay natin, sabi nga, ipamuhay natin yung katwiran na sa atin ng Panginoon. Yung katwiran ng Panginoon, ating ipamuhay. Number 3, it's one thing for us to live in Christ. It's another thing for us to live in Christ. No? It's another thing for us to live in Christ. It's another thing for Christ to live His life through us. Tayo nabubuhay, iba yung bagay na tayo nabubuhay sa Kanya. Pero iba rin ibang bagay din na tayo mabuhay para sa Kanya. Kasi nabuhay tayo dahil sa Kanya. Ngayon, ipamuhay natin ang Kristong nasa sa atin. Amen? Dapat ipamuhay natin ang Kristong nasa atin. Lastly, sabi nga, meron tayong choice. Saan ba tayo pupunta? Tayo ba'y pupunta doon na tayo mapapahamak? Tayo ba'y mabubuhay na tayo nasa carnality? Tayo ba'y mabubuhay na tayo defeated dahil sa ating mga ginagawa, hindi kaaya-aya sa Panginoon? Tayo ba'y mabubuhay na walang blessing dahil kasi minsan ang pagiging nagkakaroon ka ng blessing pero wala ka namang peace of mind. No? Meron pag ang taong wala sa Panginoon, wala din siyang peace of mind. Wala siyang security. Kasi laging iniisip niya na negative sa lahat ng bagay. Kaya dumarating dyan yung stage sa carnality o yung mahina siya sa Panginoon, lalo siya nanghihina. Ayan choice natin. Kung tayo nasa Panginoon, ang ating dapat gawin, yes, yield. Tayo, ang yield kasi it's total surrender. Dito tayo sa Panginoon. Tayo magtiwala sa Kanya. Tayo, ibigay natin yung dapat nating gawin. Ibigay natin yung lahat sa Kanya. Nang tayo lumago, na maging masagana ang ating buhay. Na maging masagana o maging abundant ang ating buhay. Abundant life is a yielded life. Let's pray. Tayo po'y tumayo. Panginoon, salamat po sa oras na to at ikaw pong patuloy ng una. Pagpalain niyo po ang aming pinag-aralan, ang abundant life is a yielded life. Ang bagay na iyong binigay sa amin, ang kaligtasan, ito yung mapasagana sa amin. Namin, Panginoon, ito para sa iyong kapurihan at para sa iyong kaluluwatian. Ito'y dalangin namin at nagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright, be seated please. Okay. Nako, talagang maraming matutuwa dito kay Brother Sammy. Amen. Napakaganda po nitong ating talatang ilang bang beses. Tingnan nyo nga yung Romans chapter 6. Will you please go back to Romans chapter 6? Because this is, as we were taught by the preacher tonight in chapter 6. Look at the word yield. Yield. 6. Meron pa bang ibang salitang yield sa chapter 6? Bukod sa verse 13. Verse 13, magkasama na, no? This is in verse 13. The word yield was used twice. And the word yield means to give way. Yun ang ibig sabihin. The word yield means to give way to influence. So in verse 13, neither give way. Don't give way to your members of your body as instruments of unrighteousness. Don't yield your members. Don't give way to influence. That's to yield.
It means to give up and cease resistance or contention. Wag nating payagan na hindi natin tanggihan na itong katawan nating ito ay gamitin ng kasalanan. Yung bahagi, bodily parts. Let not any part of our body be or give way to the influence of sin. Kasi may impluensya ang kasalanan. Sin is pleasurable. Naalala niyo si Moses, sabi doon, he forsook the pleasures of sin for a season. Because sin is pleasurable. There is very enticing, very, what you call it? Something that draws us nearer or magnetizes us to yield to sin. So the Bible says, do not yield your bodily members to be an instrument of unrighteousness. And then yung second use of yield, but positive. The first use is negative. Do not yield your members as instruments of righteousness. And then on the second usage, but yield yourselves unto God as those that are alive from the dead, and your members, bodily parts, your members as instruments of righteousness unto God. So meron tayong, mga kapatid, we have the responsibility, kagaya ng binanggit ng ating mga ngaral ngayong gabi as our preacher preached tonight, we have a human responsibility. If it is going to be, it's up to me. If I'm going to yield myself to God, or if I am going to yield the members of my body unto unrighteousness, unto sin. Kaya, yun po mga kapatid. Kung gusto natin if we want abundant life, the preacher said, abundant life is a yielded life that leads to victory. Aba, napakaganda. Kahit yun lang ang makuha natin. Kahit yun lang, busog na tayo nun Parang nguya-nguyain natin yan. Circumstances, sabi rito, the carnal life is a life controlled by circumstances or controlled by our own appetite. That is a carnal life. The carnal life is a life controlled by our own appetite. Human appetite. That leads to defeat and destruction. While abundant life is a yielded life controlled by the Spirit of God that leads to victory and abundant life. Ay, napakaganda, no? So, ito na talagang, the Bible is complete for our instruction how to have an abundant life, a yielded life, or a Spirit-controlled life. Well, hindi na po natin pahabain. Salamat po. Meron kayong bonus ngayong gabi. Binigyan tayo ni brother sa amin ng bonus at maaga tayong uuwi. Amen? Aba, parang ayaw nyo pang umuwi Parang 2 preaching pa yata. Parang brother sa amin, isa pa, one more. Talagang, amen. Well, salamat po sa Panginoon. Ganito ang gawin natin ngayong gabi. Mananalangin tayo. Okay, mananalangin tayo. Ipag-pray po natin yung ating mga activities sa taong ito. Dahil meron tayong mga malalaking activities na yan. Yung ating mahal ka ng Diyos. I-formalize pa lang natin kung ito ay at least last week of June. At may 2 tayong pinapanalangin. It's either Pampanga or Rizal area. At kanina, tumawag sa akin si Pastor Duero. Si Pastor Duero, na-stroke yun Tumawag sa akin, nakakapag-preach na daw siya, nakakapagsalita na siya. I think natutulungan, meron yatang connection ngayon kay Sister Lori. Meron yata siyang pangtulong. Pero of course, ginamitan na ng mga doktor at saka mga therapy. Ngayon, mas siya, sabi niya, Pastor, pagka magjo-join kami sa mahal ka ng Diyos. Sabi ko ba, very good. Hindi pa nagaling sa kanyang stroke, magjo-join na daw sila.
Ay, salamat sa Panginoon. Ganun talaga ang gawain ng Panginoon, talagang kinakailangan nating gampanan. So, yung mahal ka ng Diyos, and then we'll have our second Fires of Evangelism. Yan po naman sa August. At papunta naman dito. Sa Sunday, ang ating mga ngaral, ang pastor na mag-preach sa atin sa hapon, si Pastor Edgar, kapatid mo, si Kuya, ni Pastor Sammy, ni Brother Sammy, Pastor Edgar. Kaya pag-pray natin yan, talagang itong kapatid nating to, very masigasig, mula pa sa Australia, nagmi-minister dito sa Philippines. So, salamat sa Panginoon. And then, pag-pray po natin itong ating mga usapin, mga usapin ng simbahan na legal. Wala naman po tayong ibang gagawin, kundi ipanalangin at ipakita yung ebidensya, patunayan sa hukuman na ang ating simbahan ay talagang siyang nagmamay-ari ng lupa na nabili ng simbahan noong panaman. Ayun lang naman ang atin. Pagpray lang natin dahil yan po ay usapin na legal. Pagpray natin yan. Then, natugunan na po yung pangangailangan natin na nag-raise tayo ng fund, natugunan. Sa totoo, napalaki yung kwenta ni Brother Eli. Hindi ko alam kung paano siya nagkwenta, pero pinakwenta ko sa abogado, pinatanong na namin, kasi noong una wala man tayong kwenta, kami pinagkukwenta di kinuwenta naman ni Brother Eli. Kaya dahil malaki, napataas yung kanyang kwenta, sumobra ngayon yung pera. Kaya mas mabuti nang sumobra kaysa kumulang, kasi talagang tayo may mga kulang. Ang nangyayari, yung ating pondo na naroon, nagagamit natin sa ating mga general expenses dahil wala naman tayong ibang pagkukunan. Kaya all things work together for good. Kaya pag-pray po natin yan. So salamat sa lahat ng nag-ambag-ambagan. Katunayan, may kinakausap pa ako para magpaluwal muna sa simbahan. Kaya hindi nakakailanganin. Yung willing magpaluwal ay hindi na po. At tinanong ko kay Brother Eli, sapat na yung halaga para sa kakailanganin. Nawa po ay yun katumbas ng katagumpayan na ng ating usapin. So salamat po sa lahat ng nagtulong-tulong. I know na hindi po madali, pero tama lang na tayo nga po ay magbalikat ng gawain ng simbahan. Amen. Last Sunday ng February, si Pastor Salazar ay makakapiling natin. Kasi bago pa spiritual leadership, nagaganapin ngayong last week ng February hanggang March. 3 yata yun. Nagsabi na siya, Pastor Conway, bago pa ako i-assign sa iba na mag-preach, gusto kong mag-preach na muna sa inyo. Kaya sa inyo ko sa umaga, kung pwede. Sige, dito ka sa umaga. Tapos kanina, tumawag sa akin yung taga Bethany, Makati. At sabi niya, Pastor, pwede ba kayo mag-accommodate ng pastor na wala pang pupuntahan? Sabi ko, meron na kami sa umaga. Sa hapon, pwede. Kaya umaga at hapon. So sa hapon, last Sunday, sabi ko, sino ba ang pastor? Sabi niya, Pastor, pwede bang sa inyo si Pastor Delaney? Sabi ko, ba yan din yung pastor na nung una, yung dalawang yan. Kaya sila uli ang makakasama natin. Isa sa umaga, isa sa hapon. Pag-pray natin yung mga kapatid natin yan. At ipag-pray natin itong mga nagdadalang tao. At yung mga si Sister Dina. Sino pa ba ang nagdadalang tao dito? At pag-pray natin, si Sister Vanessa. Tama ba? Sister Vanessa, nasa Amerika, asawa ni Brother Rick. Sister Jaja, 3. Sino pa? Sister Jaja. Meron pa? Sino pa? Brother Ginto, may tinuturo ba kayo? Hindi si Sister Ginto, tsak umiiling si Sarah. Sister Sarah Ginto. Amen. So, pag-pray natin yan. And then, pag-pray natin yung mga Bible studies natin. Pag-pray natin ang Bulacan, wala pa silang pastor. Pero on the process na, palapit na sila ng palapit. Wala silang pastor, mahirap ang walang pastor. Si Pastor Lubiano, pag-pray natin, siya pala ay nag-resign dun sa kanyang pinagpapastoran at siya ay tinatawag na tumulong dun sa kanilang mother church sa La Union.
At 5 years nang walang pastor. Alam niyo po, madami ngayong simbahang nawawalan ng pastor eh. Kaya mapalad yung mga simbahang may mga pastor pa. Dahil pagpray natin yan. Mga negosyo ng mga kapatid, mga gustong magnegosyo, nagninegosyo, mga nag-aaral, mga graduating, panalangin natin. Yung mga nag-struggle, yung mga kapatid nating nasa abroad. Sino ba yung mga nasa abroad natin? Brother Edkila, Brother Aldwin, Sister Cory, sino pa? Yung si Sister Princess, Sister Karen, missionary natin yan. Sister Judith, kagabi, nung isang magkausap kami ni Sister Judith at nagre-report at nag-fellowship kami. At uuwi po siya. At sabi ko, ano mo, Pastor, pag-pray ninyo na gusto kong magkaroon ng motor. Sige, pag uwi mo rito, tutuwang kami para makabili ka ng motor. Sabi ko, mag-plan ABC ka, tignan mo yung motor, kung magkano dyan. Sabi ko, magkano ba? Sabi niya, Pastor, yung nakita ko, mga nasa $1,000. Sige, mag-plan ABC ka na. Yung tignan mo kung ano yung talaga makakatulong sa'yo. Napakasigasig naman. At ipag-pray natin, may nanliligaw na pastor. Wow, yun, maganda nun ha. Pambihira ha, Brad? Pilipino. Faithful, pastor. Talagang nagpe-pray na sila. Sabi ko, sige, yan naman ang maganda. Alam niyo, isa yan sa pastoral concern. Sino ang mapapangasawa ng mga young men, sino ang mapapangasawa ng mga young ladies. Gusto namin, syempre, maganda ang inyong buhay pag-aasawa. Kaya pag-pray natin ng isa't isa, lumipas ang February, yung iba ay nagdiwang ng mga Valentines. Although tayo naman, we do not celebrate the Valentines in our church because we know the goddess of the pagans is the reason for that. Kaya we do not go with their celebration. Pero if you want na alalahanin ng inyong mga mahal, minumutya at tinatangi, di padalahan nyo ng mga roses, wala namang masama dyan. So, pwede naman sa ibang buwan din. Pwede namang every week, gawin nyo. Walang masama din. Kaya hindi tayo tali ng mga okasyon. Yun talagang nagiging buhay natin. Ganyan. So, tayo po'y mananalangin. We still have time. Ang gagawin na po natin, silent prayer, sabay-sabay na po tayo. Pag-pray natin. Meron po ba kayong another prayer request na gusto nyo ipag-pray natin? Kagalingan ni Sister Joanne. Yan. Meron pa. Yung ating mga seniors, pag-pray natin, kalakasan nila, kasiglahan, mga may sakit. Pastor Oting. Meron pa. Si Ulysses, Pastor Ulysses, may nararamdaman siya sa kanyang katawan na uneasy siya. Pag-pray natin. Meron pa? Nang may karamdaman na alam ninyo, wala na. Alright. So kung ano man, ipag-pray po natin, alalahanin natin yan, at tayo po'y manalangin. Ha? Alright. Sige po, shall we pray?
Ama naming Diyos, maraming salamat po sa mga kahilingan at mga pangangailangan na dahilan para lalo kaming lumapit po sa inyo. Salamat po sapagkat aming hindi dapat pahintulutan ng alinmang bahagi ng aming katawan ay maipagamit sa kalikuan o sa kasalanan, kundi bagkos ihandog namin ang aming katawan para gamitin ng Diyos sa katuwiran. Salamat po sa mensahe at sa mensahero. At ito po'y napakahalaga sa aming kapanahonan. Kanino namin ihahandog ang aming sarili. At kung kanino namin ihandog, yun ang aalipin sa amin. Yun ang makikita sa amin. Yun ang susundin namin. Kaya salamat Panginoon sa hamon at paalala at aral ng iyong salita. Itinuro mo, you are pointing us to the right direction wherein we can yield ourselves unto God, unto righteousness, and not to yield the members of our body unto sin. Thank you, Lord, for this very, very essential part of our Christian life, especially in these evil times. Lord, i-bless you po ang mga panalangin na nabanggit ng inyong mga anak. Ariin niyo po na mabangong samyo ang aming mga kahilingan sa gabing ito na hinihingi namin hindi para sa sariling kapakanan, kundi para po sa iyong kaluwalhatian. Lagi po naming hangarin ang ikaluluwalhati mo. Maging mga hindi po nabanggit sa gabing ito na alam mong laman ng puso ng inyong mga anak at kalooban mo sa bawat isa sa amin ay papangyarihin mo higit pa sa aming hinihingi at inaakala. Thank you, Lord, sa mga bukas na pintuan ng pagkakataon na makapaglingkod. Ang World Mission Generation, ang Mahal Ka ng Diyos Baptist Evangelistic Crusade, ang Fires of Evangelism. Pagpalain niyo po ito, Lord, na talagang ang simbahang ito ay gamitin mong tagapanguna at mabuting impluensya para kami maging hamon sa mabubuting gawa ng paglilingkod. Kaya Lord, dalangin ko po ang mahabang buhay para sa inyong mga anak na ito. Dalangin ko po ang mapayapang pagpapamilya. Dinadalangin ko po sa inyo ang malaking puso at malalaking kamay ng inyong mga anak. Dalangin ko po, Lord, na lagi mong gabayan ang susunod na henerasyon na sila'y maging mas matitibay kaysa amin at maging masisigasig at mababangis sa pananampalataya. Na hindi nila isusuko at hindi nila bibitawan ang tamang pananampalataya, na ang salita mo'y kanilang pananangnan at aariin nilang kagaya ng sinabi ni David, inari kong mas mahalaga pa ang iyong salita kaysa sa aking pagkain sa araw-araw. Tulungan niyo po kami na makapagbigay ng tamang pagpapahalaga, Lord. Help us to put the right value, right premium on the Word of God. Help us not to belittle the value of the very Word of God. Because your Word is alive and powerful. This is effective. This is the same as you are the one speaking to us face to face. Thank you, Lord, for this wonderful book. Thank you for thy Word. And we believe that we have the complete Word of God in this Bible, the King James Bible. Thank you, Lord, for giving us your Word. And Lord, we pray for the churches that they will stand strong and stand boldly for the Word of God. Help us, Lord, to wait for you patiently and to live for you consecratedly. Pagpalain niyo po, Lord, ang bawat mga parents, bawat seniors, bawat kabataan, lalaki at babae. Sa gabing ito, salamat po. Isinusuko namin sa inyo ang aming kanya-kanyang sarili. At mahayag sa amin ang kasaganaan ng buhay na ipinapangako mo sa bawat anak mo. Ito po yung aming hiling at dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Tayo po tumayong lahat. Awitin po natin, It's Wonderful to be a Christian. Ano po? Right.
bago tayo magtipon ng ating mga kaloob. Amen. Let's sing this song. First and last, everyone. Life has purpose now it never had before. There is meaning to each day and even more. For a joy and peace I can't explain is mine. Since I found new life in Christ my Lord divine. Oh, it is wonderful to be a Christian. Oh, it is wonderful to be God's child. Oh, it is wonderful to have your sins Forgiven. Amen. It is wonderful to On be the last with stanza. justified, forever Reconciled. And the hope of heaven's glory thrills me so. Amen. Where I live with Christ forevermore, I know. That is why the things of earth I loosely hold. I eternal riches better far than gold. Amen. Oh, it is wonderful to be a Christian. Oh, it is wonderful to be God's child. Oh, it is wonderful to have your sins forgiven. Oh, it is Wow. wonderful to Amen. be It's redeemed, truly wonderful. justified, forever reconciled. Yes. Amen. Brother Nair, pasalamatan natin ang ating mga kaloob. Ipag-pray na pagpalain lalo ang ating mga kapatid at ating itaas lalo ang kanyang pangalan sa pamagitan ng ating mga pagkakaloob. Amen. Tayo manalangin. Dakila muli kami bilang iglesia, nadulog po sa inyo. Papasalamat po Panginoon sa inyong salita. Yes, Salamat po Panginoon sa hamon po nito. Salamat po Opo. Panginoon sa karagdagang kalakasan at taglay po namin Panginoon. Salamat Siya nga sa lalaki inyong ginamit. No, Panginoon, masumpungan niyo po kaming tumayo pong matibay sa inyo dahil nakita po namin, alam po namin, kayo po ay tapat po sa amin. Thank you, Lord. Tunay nga po, Panginoon, na sa maraming pagkakataon, mahina po ang laman. Kaya Opo. nawa, Panginoon, ay hindi po kami mamuhay ayon po sa aming kalakasan, Yes po. o ayon po sa aming kapangyarihan, o ano mang aming kaya. Bagkus, Panginoon, ay kami po ay mag-yield po sa inyo. Amen. Mabuhay po kami ayon sa Espiritu. Yes, Lord. Huwag po kami magtiwala sa kung anong kaya po namin, anong meron po kami. Subalit, Panginoon, nawa ay patuloy kaming sa inyo po ma-attach, Panginoon. Yes po. Huwag po namin piliin na lumayo po sa inyo. Apo. Sa anumang sitwasyon nandun po kami, nawa ay masumpungan niyo po kaming laging nakadikit po sa inyo. Yes. Dahil alam po namin, Panginoon, ang aming tibay, ang aming tagumpay ay Apo. tanging nagmumula lang po sa inyo. Amen. Sa gabi po na ito, Panginoon, dalangin ko po, Panginoon, i-bless niyo po ang bawat kamay na magkaloob. Apo. Ang halagang aming matitipon, inawa ay niyo pitong basbasan, lalo magamit para po sa lalong ikauunlad na inyong gawain. Siya nga po. At makapagdala po ng maraming kaluluwa ng pagbigay kaluguran po sa inyo. Amen. Bless niyo po ang bawat isa po sa amin. Patuloy po ingatan ng bawat isa po sa amin. At kami po ay lubos nagpapasalamat po sa inyo at sa inyong salita. Ito po ang samot dalangin, tanging sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. 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 Yes. Praise the Lord. Nakakaupo na po tayo. Amen. Amen. Kung kilala mo si Kristo, ligaya ng buhay, kung siya'y manunubos mo, amen, babaguhin ang iyong buhay, kasi ay kakamtan, ang maging kay Kristo ay tunay na. Alam niyo po, pinakikinggan ko yung panalangin ni Brother Nair, sabi niya, masumpungan kaming nakadikit sa iyo. Ano yan, mga salitang ganyan, ano? Masumpungan mo kaming nakadikit sa iyo. Ang gandang pakinggan, ano? Sarap. Kung makita po, para ba tayong mga anak na nagsusumiksik dun sa ating ama? Ha? Yung malambing tayo sa ating ama, ayaw nating mawala. We don't want to have a distance. Na? To be apart from our Father in heaven. We want to be the closest possible. Closest possible. Amen. Shall we all stand up, please? And let's us close in prayer. And let me ask Brother, our son-in-law, Brother, I forgot the name. Lucas.
Oo. Oh, my memory is not the sharp. Come here. Brother Lucas. Yeah, you close us in prayer. Amen. Amen. Okay, dear God, thank you for this message, and Yes, Lord. I just pray that we can all follow His word Yes, Lord. as best as we can, and the Holy Spirit guide us. Yes, Lord. God, watch over our loved ones and take care of us, and thank you, God. In Jesus' name, amen. 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 Good evening sa ating lahat. Praise the Lord. Shake hands with one another. Shake hands with our preacher. Amen. And yield ourselves to God. Ha? Masumpungan tayong nakadikit sa Panginoon. Amen. Ha? Parang ano yan ha? Para tayong tawag yan. Amen. Parang yeah. Praise the Lord.